Aksidente sa Dyatlov Pass. Isang Russian na hiker at mountaineer si Igor Dyatlov. Taong 1959, buwan ng Enero, nagdala siya ng ekspedisyon sa Ural Mountains kasama ng grupo ng Russian hikers. Binubuo ng 7 lalaki at 2 babae. Lahat sila ay biyasang mountaineers. Mga estudyante sa universidad ang karamihan sa miyembro ng grupo. Guys, usap-usapan na delikado sa Ural Mountains. Hindi dahil sa laki o sa hirap, pero dahil sa mga multo na gumagala doon. Narinig ko na bundok na mga patay ang isang pangtawag sa mga bundok na ito. Tama ka. Sa salita ng lokal, yan ang eksaktong ibig sabihin nun. Pero guys, naniniwala ako na natatakot lang ang mga taong umakyat dito. Dahil lang siguro sa malamig na temperatura at posibilidad ng pagguho. Sa tingin mo ba takot kami sa pagguho? Marami na rin kami nakyat ng mga bundok noon. Tama. Pero siguro kailangan pa rin natin mag-ingat dito, gaya ng mga nakita nating bundok dati. Oo, pwedeng mas delikado ang mga bundok na to kaysa sa iba. Marami ng taong umakyat dito. Mula sa narinig ko, tanging mga sundalo lang galing Russian Army ang nagtagumpay. Pero walang katibayan yun. Ayos yan! Dahil pwede tayong gumawa ng bagong tala na magtatagumpay na nakaakyat dito. Oo, magagawa natin. Sabik na sabik ang grupo na akyatin ng Ural Mountains, pero hindi nila alam ang naghihintay sa kanila sa hinaharap. Lumipas ang mga araw na walang nangyari. Sa unang gabi sa buwan ng Pebrero, naging napakasama ng panahon. Sa tingin ko talaga kailangan na natin magkampo dito. Hindi na dapat tayo lumayo ngayong araw. Sumunod ang grupo sa kanilang pinuno at nagtayo na sila ng kanilang mga tent. Nagkampo sila at gumawa ng bonfire, nagluto sa mismong lugar at pagkatapos ay nagpahinga na. Ikaw ba, Zenaida? Ano ba sa tingin mo ang mangyayari dito? Marami na akong narinig na kwento tungkol sa lugar na to. Ang pinaka nagmarka sa akin yung hindi na nakabalik ang sinumang sumubok. Pero naniniwala ka ba na totoo ang mga multo? Ano? Hindi ko masasabi. Pero ayon sa isang kwento na narinig ko, may sekretong lagusan daw ang bundok na ito na nagsisilbing daan sa pagitan ng mga patay at buhay. Lagusan? Oo. May karatula sa sinaunang lawa na nagsasabing makakakita ng multo ang sinumang gustong makakita nito. Pero ang kapalit, hindi na sila makakabalik at mukhang ganun ka nangyayari. Talaga? Makakakita tayo ng multo doon? Oo, pero wag mo hayaang pumasok yan sa isipan mo. Pwede tayo mapahama kahit isip lang tungkol dyan. Kalokohan, hindi ako naniniwala sa mga alamat na ginawa lang para malibang ang mga tao. Maliwanag ba? Kung may multo talaga dito, di sana meron na tayong nakita kanina pa lang. Ilang gabi na rin tayo sa bundok na to Kung ano mang sinasabi ng iba, naniniwala ako na totoong kwento tungkol sa sinaunang lawa na yan. Kung naniniwala ka na hindi nakakabalik ang sinumang umakyat sa bundok na ito, bakit ka pa sumama sa amin? Mga panaginip ko ang dahilan. Tinatawag ako ng bundok na ito sa mga panaginip ko ng ilang taon na. Nung niyaya ako ni Igor na sumama dito, inisip kong ito na ang kasagutan sa panaginip ko. So, kaya ka pala sumama sa amin dahil dyan sa panaginip mo? Ano mang kaso, mabuti yan para sa'yo. Sige na, gabi na rin matulog na tayo. Gising pa siguro mga multo. Nagbibiro si Lyudmila tungkol sa pagkakaroon ng mga multo. Pero kumbinsido si Zenaida na may kakaibang bagay tungkol sa bundok. Gabi na ngayon at mahimbing na natutulog ang mga mountaineers sa kani-kanilang tent. Pagkatapos sa ilang kadahilanan, nagsimulang uminit ang nagyayelong bundok. Pawis na pawis at kinailangan nilang tanggalin ang iba pang nakabalot sa kanila. Kakaiba naman to. Paano magiging mainit ang lugar na balot ng niebe? Lumabas ng tent si Igor para mag-imbestiga. Nagulat siya nang malaman na mas mainit ang hangin sa labas kaysa sa loob ng tent nila. Nagpagtanto niya na ang mainit na buga ng hangin ay umiihip mula sa mataas na mga dalisdis. Umakyat siya sa burol. Pagkatapos ng ilang hakbang, nagulat siya na makita ang nasa kanyang unahan. Kakaibang-kakaiba ang kanyang nakita. May iluminadong pintuan sa unahan at 2 itim na anino ang lumabas sa pintuan. Siya ay nakita. Lumapit sa kanyang mga ito. Natakot si Igor at tumakbo para sa kanyang mahal na buhay. Takbo! Tumakbo kayong lahat! Patuloy na tumakbo si Igor pabalik sa kampo para balaan ng mga miyembro ng grupo. Tumakbo ng malayo si Igor at isang lalaking miyembro palayo dito. Pumasok ang itim na anino sa isa sa mga tent. May 2 lalaki na natutulog doon. Nang makita ang itim na anino, sinubukan niyang tumakas.
Pinunit ng isa sa mga lalaki ang tela ng tent gamit ang kanyang kutsilyo. Nang huli ng itim na anino ang isa pang lalaki at sinasakal ito, agad itong namatay. Naabutan ng maitim na anino ang isa pang lalaki na sinusubukang tumakas. Itinulak siya ng kanyang mga paa at itinaas sa ere. Paulit-ulit na nabasag ang ulo niya sa lupa hanggang mabawian ang buhay. Nagsimulang tumakas na natitirang 7 miyembro ng grupo para makaligtas. So, totoo talaga ang kwento tungkol sa sinaunang lawa? Anong lawa? Yung sinasabing merong lagusa sa pagitan ng mga buhay at patay. Kung alam mo pala to, bakit hindi mo sabi sa amin dati? Bilisan niyo! Nasa likod na natin sila! Tulungan niyo ako! Tulong! Dinig ang mga butong na dudurog ni Lemuria at agad siyang namatay. Ganon din ang sinapit ng kaibigan niyang si Zenaida. Dinukot ng itim na anino ang kanyang mga mata. Ginawa naman ni na Igor at 4 pang lalaking miyembro ang makakaya nila para magtago sa likod ng bato. Pero nang makita sila ng itim na mga anino, wala na sila magagawa para makatakas. Walang awang dinurog ng mga itim na anino ang mga buto ng mga biktima at karumal-dumal ang pagkamatay nila. Si Igor, ang huling tao na nahuli nila. Una, dinurog nila ang mga buto sa braso nito nang pilipitin nito ng marahas sabay sakal sa kanyang leeg. Pagkatapos patayin ng lahat ng miyembro, bumalik na ang mga itim na anino sa parehong lagusan na pinanggalingan nila. Pagkatapos ng 1 buwang idineklarang nawawala ang grupo, naglunsad ng investigasyon ang mga pulis ng Russia at sa wakas nahanap na rin ang mga bangkay sa niebe. Nagulat din ang mga otoridad nang makita ang mga bangkay. Bali ang mga buto ng 9 na katawan pero walang dugong nakita sa paligid. Hindi natapos ang investigasyon at walang mga salarin. Walang bakas ng paa at walang impormasyon. Sa paglipas ng panahon, may mga teoryang lumabas na nagpapaliwanag sa insidente. Kagagawan daw ito ng Bigfoot o ni Iceman. Mga alien naman na napadpad sa Dyatlov Pass ang naisip ng mga eksperto. Tahimik ang Russian Army tungkol sa mga sikretong misyon nila. Marami pang ibang teorya, pero naniniwala ang mga lokal na kagagawan ito ng mga multo dahil hindi nila gusto na nambubulabog ang mga tao. Ang fort sa Bangar. Tag-araw ng taong 1992. Sina Rumi, Julie, Max, Joe at Harry ay bumisita ng Rajasthan para magbakasyon. Si Rumi ay nag-arkila ng tagagabay na ang pangalan ay Sam. Nilibot niya ang grupo sa iba't ibang mga baluarte. Sam, saan tayo pupunta ngayon? Ngayong araw, pupunta tayo sa Ramgarh Fort. Mami, ngayong araw pupunta kami sa Ramgarh Fort. Huwag po kayo mag-alala kapag hindi niyo kami matawagan. Baka mahinang signal doon. Bye! Ang lahat ay pupunta sa Ramgarh Fort kasama si Sam. Napakainit noong araw na yun. Bumagal ang kilos ni Rumi at bigla siyang nakarinig ng tunog ng anklet. At naramdaman niyang parang pinapanood siya ng isang babaeng nagtatago sa belo. Nang lumingon siya, wala siyang nakitang tao doon at siya'y natakot. May narinig ba kayong parang tunog ng anklet? Rumi, wala namang may suot ng anklet dito. Hindi na nila pinansin si Rumi at patuloy na naglakad. Sa may kalayuan, nakakita sila ng daan kung saan may karatolang nakasulat na Haunted Fort. Tinanong ni Max si Sam tungkol dito. Sam, saang baluarte patungo ang daan na ito? At bakit may karatolang nagsasabing haunted sites? Kinalabutan si Sam nang makita ang karatula ng baluarteng yon at sinubukan niyang ibahin ang usapan. Sir, wala pong silbi ang baluarteng yan. Sira-sira po dyan. Wala pong maganda makikita dyan. At sabi po ng mga tao, may multong nagmamay-ari ng lugar na yan. Habang nakikinig ang lahat kay Sam, yung babaeng nakabelo na sunog ang kalahati ng mukha ay lumapit kay Rumi at bumulong habang umiiyak. Iligtas mo ko. Tarantang tumingin sa paligid si Rumi, ngunit wala siyang nakitang kung sino man. Sinong nandyan? Sino ka? Gulat na nagtinginan ang lahat kay Rumi. Lumapit si Max sa kanya at tinanong. Rumi, ayos ka lang ba?
Oo, mukhang masama pakiramdam ko. Bumalik na lang tayo. Nang lumala ang kalagayan ni Rumi, silang lahat ay bumalik na sa hotel. Sa isang sandali lang, naging pula na ang mga mata ni Max at may sumaping espiritu sa kanyang katawan. Nagsalita si Max sa wika ng mga espiritu. Hindi kami uuwi. Sa aking palagay, dapat nating makita ang baluarting ito bago tayo bumalik. Ano pong sinasabi niyo, sir? Delikado po kung tutuloy tayo dyan. Ang sabi ko, pupunta tayo dyan. Ngayon, manahimik ka na lang at dalhin mo kami sa baluarte. Sige na nga. Kung gusto talaga ni Max pumunta dyan, pupuntahan natin. Nangunguna si Max na naglakad at ang kanyang mga mata ay kumikinang ng mapula. Kitang-kita ang takot at kaba sa mukha ni Sam. Lahat sila ay sumunod kay Max at sandali lang karating na din sila sa Vanguard Fort. Ang espiritong sumapi kay Max ay lumabas at bumalik sa normal ang mga mata niya. Sumapit ang dapit hapon at nagsisimula ng dumilim. Ang lahat ay naiinip habang nakaupo lang sa sirang baluarte. Kumakain si Rumi ng sandwich nang may marinig siyang iyak ng isang babae. Umalis si Rumi nang walang paalam. Dadadala ang ilaw para hanapin ang pinanggagalingan ng boses ng umiiyak na babae. Umalis na nga tayo rito. Sayang lang ang punta natin dito. Alam mo, isa kang kakaibang tao. Ikaw kaya nagpumilit na pumunta dito. Ako ba ang nagdala sa inyo dito? Wala akong maalala kahit na ano. May nalalaman ka ba tungkol dito, Rumi? Rumi! Uy! Saan pumunta si Rumi? Naghahanap sa dilim si Rumi gamit ang kanyang ilaw. Bigla siyang nakarinig ng tunog ng anklets at dali-daling tumingin sa paligid niya hanggang narinig niya na naman na bigla nang umiyak ang babae. Sino ka? Bakit hindi ka lumabas dyan at magpakita sa akin? Biglang mayroong sunog na babae ang sumungkot sa harapan niya at biglang umiyak. Ang babae ay nanghihingi ng tulong. Natakot si Rumi sa pagmumuka ng babae kung kaya't siya'y nakatakbo. Tumama ang kanyang paa sa isang bato at siya'y nadapa. Pakiusap, tulungan mo ako. Pupunta na naman siya. Ikukulong niya ako uli. Tulungan mo ako. Parang aong na. Tulungan mo ako. Biglang may lumabas na kakilakilabot na multo sa harapan ni Rumi. Nang makita ito ni Rumi, siya ay nawalan ng malay. Lahat ng kanyang kaibigan ay hinahanap si Rumi sa labas ng baluarte, ngunit walang makahanap sa kanya. Matapos ang ilang sandali, natagpuan nilang walang malay si Rumi sa isang sulok. Siya ay tarantang bumubulong sa sarili. Ang tantric, ang papatay kay Prinsesa Ratnavi. Kailangan ko may ligtas ang prinsesa. Kailangan ko siyang iligtas. Anong tantric? At sino si Prinsesa Ratnavi? Anong pinagsasabi niya? Dinala ng lahat si Rumi sa patio sa labas ng baluarte at isinandal sa may bato. Takot na takot si Sam nang makita ito at umalis na lang bigla. Dala-dala ang kanyang bagahe. Ang kinatatakutan ko ay nangyari na nga. Aalis na ako! Anong problema, Sam? Sabihin mo sa amin ang kwento ng baluarting ito. Yung buong katotohanan. 300 taon nang nakalipas. Ang baluarting ito ay napakaganda gaya ng iba pang mga baluarte. Ngunit si Prinsesa Ratnapati ay mas maganda pa sa mga ito. At siya ay ikakasal dapat kay Kunwar Pratap. Ang prinsesa ay mahilig sa mga pabango, kung kaya't madalas pumunta sa pamilihan ang prinsesa para bumili ng pabango. Isang araw, ang tantric ay napadpad sa syudad. Nahulog ang kanyang maruruming titig sa prinsesa at siya ay naakit sa kanya. Naputol ang tantra ng tantric at sinimulan niyang suyuin ng prinsesa. Natagpuan niyang nakipagkita ang prinsesa kay Kunwar Pratap at galak na galak ang prinsesa sa kanilang pagkikita. Galit na galit ang tantric nang makita niya ito. Ang tantric ay gumawa ng pabango para sa prinsesa gamit ang itim na mahika. Dahil dito nahulog ang prinsesa sa impluensya ng tantric at tinigil ang pagkasal kay Kunwar Pratap. Isang araw, naramdaman ng prinsesa na parang siya ay sinusupil ng ibang tao. Binasag niya ang bote ng pabango at kumalat ang itim na mahika ng tantric sa buong baluarte. Lahat ng tao ay nagkaroon ng sakit at laganap ang pagkagutom. Ang lahat ay namatay at ang prinsesa lang ang natirang buhay. Nang dumating ang tantric para kunin ang prinsesa, tumalon ang prinsesa sa apoy at doon siya namatay. Hindi kinaya ng tantric ang pagkagulat at inalay niya din ang kanyang buhay. Ang sabi hanggang sa araw na ito, gusto pa rin mahuli ng tantric ang kaluluwa ng prinsesa at ang prinsesa ay patuloy pa rin humihingi ng tulong sa kung sino-sino.
Kalokohan lang yung kwentong iyan. Kung ano-ano ang mga kwentong ginagawa ng mga taga dito. Tama ka dyan, Joe. Maniwala man kayo sa kwento o hindi, marapat pa rin wag na tayong magpalipas ng gabi dito. Tama. Kailangan pa rin nating makabalik sa hotel para kay Rumi. Kailangan niyang magpahinga. Nang paalis na ang lahat, nakarinig sila ng tunog ng anklet. Nagpakita ang multo ng prinsesa sa kanilang lahat. Ang kanyang katawan ay sunog at siya ay umiyak. Tulungan niyo ako. Sagapin niyo ako. Sa likuran ng prinsesa, doon nakatayo ang multo ng tantric na tumatawa ng malakas. Walang sino man ang sasagip sa iyo, prinsesa. Mawasakin ko ang sino man pumagitan sa ating dalawa. Gumawa ng buhawi ng hangin ang tantric gamit ang itim na mahika. Nadamay ang lahat sa buhawi at nahagis sa bader. Sina Harry at Joe ay tumama sa bato at dahil doon, dumugo ang kanilang ulo. Bumukas ang mga mata ni Sam. Sinubukan niyang tumakas, ngunit hinarangan ng tantric ang kanyang daan at siya ay sinakal at itinaas sa ere. Namatay si Sam sa pagkakasakal. Inatake nila Julie at Max ang tantric gamit ang piraso ng kahoy. Lumingon ang tantric at tumawa ng malakas. Ginamitan niya ng salamangka sina Max at Julie at inatake nila ang isa't isa hanggang sa pareho na silang namatay. Tiningnan ng tantric ang prinsesa at tumawa ng nakakapangilabot. Nang sumunod na araw, pagmulat ng mga mata ni Rumi, nakita niyang napapaligiran siya ng mga bangkay ng kanyang mga kaibigan. Tumakbo siya papalayo, sumisigaw at umiiyak pabalik sa kanyang hotel. Ang Axe Murder House. Taong 1912, ika-9 ng Hunyo, sa isang maliit na bayan na nagngangalang Villisca sa Loa, ay bumisita ang isang satanikong pari. Pumunta siya sa Villisca na may baong misyon. Nakasuot siya ng itim na hood na mapapansing laging nakatakip sa kanyang mukha. Nilibot niya ang buong bayan para maghanap ng tao. Napasulyap siya sa isang batang lalaki na 5 taong gulang pa lamang. Si Paul ang pinakabatang miyembro ng pamilya Moore. Kasama niya ang iba pang mga bata na sina Arthur, Herman, Catherine, Lena at Ina. Papunta na sila para dumalo sa misa sa simbang gabi kasama sina Sarah at Josiah Moore. Sinundan sila ng satanikong pari hanggang sa simbahan. May ngiti sa kanyang muka. Nahanap na niya sa wakas ang matagal na niyang hinahanap. Mami, pwede po bang tumuloy sina Lena at Ina sa bahay natin ngayong gabi? Bakit naman hindi? Pero ipaalam muna natin sila sa mga magulang nila kasi baka mag-alala sila. Sige po, tatawag ako at ipapaalam sa kanila. Tinawagan ni Josiah Moore ang pamilya Stillinger at ipinaalam sa kanila na tutuloy sina Lena at Ina sa kanilang bahay ngayong gabi. Tuwang-tuwa ang mga bata na magkakaroon sila ng oras na magkakasama sa gabing ito. Bandang 9:00 ng gabi nang magtungo ang pamilya Moore at ang magkakapatid na Stillinger patungo sa bahay ng Moore. Madilim sa daan pabalik. Sinusundan sila ng demonyong pari. Sa isang punto, tumingin si Sarah sa likod. Anong nangyari? Para kasing nararamdaman ko may sumusunod sa atin. Baka hayop lang yun, Sarah. Tara na. Baka tama ka. Hayaan mo na nga. Ang mga Moore, kasama ang kanilang mga bisita, ay nakarating na sa kanilang bahay. At ang mga bata ay masayang kumain ng magkasama, nagkwentuhan at nagtatawanan. Habang ito ay nangyayari, ang satanikong pari ay pumasok sa bahay gamit ang likod na pinto. Pumunta siya sa basement at nagsimulang magsagawa ng satanikong ritual doon upang buhayin si Satanas. Matapos ang nakapapagod na gawain sa buong araw, nagtungo ang bawat isa sa kanilang kwarto para matulog. Sobrang ganda na naging araw natin ngayon. Bakit naman hindi? Sobrang perfect ng hapunan na ihanda mo ngayon. Tigilan mo nga, darling. Kailangan mo lang ng dahilan para purihin ako. Walang duda. Ikaw na aking mahal na asawa ay talagang matalino. Pagkaraan ng ilang oras, nakatulog din sina Sarah at Josiah Moore. Yun din ang iminulat ng paring Satanas ang kanyang mga mata. Makikita mong pulang-pula ang kanyang mga mata at isang palakol ang biglang lumitaw sa harapan niya. Patayin mo sila. Patayin mo silang lahat. Ito ang kailangan ko. Kailangan ko ang dugo nilang lahat.
Lalo na ang dugo ng mga inosenteng bata. Patayin mo silang lahat. Ano man ang naisin mo, Panginoon? Bumangon ang satanikong pari, kinuha ang kanyang palakol at mahinahon pa ring naglakad patungo sa silid ni Sarah at Josiah Moore. Mahimbing ang tulog ng mga ito. Ang inuna niya ay si Josiah Moore. Paulit-ulit niyang tinaga ang leeg nito. Nagisna ni Sarah ang ganong sitwasyon. Ngunit bago pa man makatakas si Sarah, ay inatake na siya sa leeg ng satanikong pari. Namatay ito sa isang traumatiko at masakit na kamatayan. Pagkatapos ay tinahak na ng satanikong pari ang daan patungo sa kwarto ng mga bata. At ang kanyang unang biktima ay ang maliit na si Paul, na ang ulo ay naputol sa kanyang katawan. Tapos si Catherine, Herman at panghuli si Arthur. Ang lahat ng miyembro ng pamilya Moore ay pinatay ng walang awa. Sa guest room ay tulog na tulog sila Lena at Ina nang makarinig ng mga yabag. Nagising si Lena, ngunit bago pa itong makatakas, tinaga na rin niya ng palakol si Lena. At hindi rin makakaligtas pa si Ina. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang satanikong pari na ito ay 8 tao na kaagad ang napatay. Napakagaling. Kailangan ko ng masariwang dugo. Yung isang bata. Halika, kunin mo ang dugo niya para sa akin. Ano man ang hilingin mo, aking Panginoon? Dinampot ng satanikong pari ang pugot na ulo ni Paul at inilagay sa lamesa. Isarado mo ang lahat ng pinto at mga bintana. Tinakpan ng satanikong pari ang lahat ng pinto at bintana ng puting tela at hinipan ng lahat ng kandila. Nilamon ng dilim ang buong bahay. Sinimulan na niya ang satanikong ritual. Nagsimula siyang banggitin ng kanyang pagtawag. Sa bawat oras na siya ay nagtatawag, lumutang ang ulo ni Paul mula sa lupa. Nang sa wakas, idinilat ng pari ang kanyang mga mata. Ang mga mata ng pugot na ulo ni Paul ay dumilat na rin. Pinagsilbihan mo ako ng maayos. Natutuwa ako sa iyong mga pagsisikap. Itong mga taong pinatay mo ay mabuti at inosenteng tao. Kinuha mo ang kanilang kaluluwa at madaling nakuha sila. Muli pa'y nagtawag ulit ang satanikong pari. Ang mga kaluluwa ng lahat ng namatay ay nagpakita sa kanya. Natuwa siya sa kanyang sarili. Pagkatapos ay narinig niya ang isang boses na nagpagulo sa kanya. Sa sandaling nawala ang kanyang konsentrasyon, sinakal siya ng mga kaluluwa ni Sarah at Josiah Moore. Patuloy pa rin siya sa pagtatawag, ngunit hindi ito bumitaw sa kanyang leeg. Hinawakan ng satanikong pari ang kaluluwa ni Paul. Bitawan niyo ako. Kung hindi, dadaling ko ang kaluluwa ni Paul. Wag! Pabayaan mo ang anak ko! Hayaan mo siya! Demonyo ka! Tumakbo palabas ng bahay ang satanikong pari. Binitiwan niya ang kaluluwa ni Paul at iniwan ito. Kinaumagahan, nang wala sa mga miyembro ng pamilya Moore ang lumabas hanggang alas 8 ng umaga, may malinang naiisip ang mga kapitbahay. Gamit ang telepono, tinawagan nila si Josiah Moore. Ang mga kapitbahay ay may susi sa bahay ng mga Moore at ginamit nila sa pagpasok sa bahay ng mga ito. Nakadudurog ng puso ang tanawing sumalubong sa kanila. Lahat ng katawan ay pinugutan ng ulo. Ang mga pulis ay parehong nagulat at walang alam sa posibleng nangyari. Walang ebidensya na maaaring ituro sa sinumang suspect. Hanggang sa ngayon, ang mga kaluluwa ng pamilya Moore at magkakapatid na Stillinger ay gumagala sa bahay na iyon. Ang mga tao ay nakaririnig ng mga hiyawan na nanggagaling sa bahay tuwing gabi. Iniiwasan din ng mga kapitbahay ang bahay na ito dahil sa takot. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpa siya ang ilang paranormal na aktivista na siyasatin ng kababalaghan sa bahay na ito. Nakipag-usap sila sa mga kaluluwa ng mga patay. Nais nilang palayain ng nakulong at nagdurusa ng mga kaluluwa, ngunit hindi sila nagtagumpay. Nakakulong pa rin ang mga kaluluwa sa malas na bahay na yon. Ang tulay sa Sydney Harbor. Taong 1970 sa Sydney. Si David Freeman ay masayang namumuhay kasama ang kanyang pamilya. Buhay niya ang kanyang anak na si Luna. Paalam, mahal! Paalam, Papa! Si Luna ay isang pabago-bagong bata. Mahilig siyang tumulong sa kanyang ina. Ngunit minsan, bigla itong mananahimik
tuwing makikita niya ang litrato ng lolong si Ralph Freeman. Malapit si Luna sa litratong ito. Gusto niyang malaman lahat ng bagay tungkol sa kanyang lolo. Mama, ilarawan mo po si Lolo. Ang iyong ama ay napakamarahan. Siyang gumawa ng sikat na Sydney Harbor Bridge. Nakatanggap pa siya ng gantimpala. Alam ko ang lahat ng yan. Kwentuhan mo ka ng mga bagay na hindi ko pa nalalaman. Luna, naikwento ko na sa'yo lahat ng alam ko. Kung may gusto ka pang malaman, tanungin mo iyong ama. Tinanong ko na siya ng maraming beses pero parehas lang kayo na sinasabi. Mukhang parehas kayong walang alam tungkol kay Lolo. Mas mabuti pang wala mo nang alam tungkol sa kanya ngayon. Nainis na umalis si Luna. Alam niyang may tinatago ang kanyang ama at ina sa kanya. Pero ano kaya iyon? Nagsimulang maghanap si Luna ng impormasyon tungkol sa kanyang lolo. Naghanap siya ng mga lumang dyaryo. Ano ang ginagawa mo? Nagbabasa ako ng lumang dyaryo. Pero bakit? Para makilala pa si Lolo. Nadismaya si Bella matapos itong marinig. Ito ang pinakakatakutan niyang mangyari. Nang gabing iyon, sinabi ni Bella kay David ang pagsasaliksik ni Luna. Mas lalakas lang ang panguusisa ni Luna. Dapat pa nating sabihin kay Luna ang sikreto ng kanyang lolo? Hindi. Masyado pa siyang bata. Sabihin natin sa tamang panahon. 18th birthday ni Luna ngayon. Nag-aasikaso ang buong pamilya. Pero nakatayo si Luna sa harap ng litrato ng kanyang lolo. Naintindihan ni David ang kuryosidad ni Luna kaya pinunta niya ito. Naglagay ng locket si David sa leeg ni Luna at humalik sa kanyang noo. Maligayang kaarawan, mahal ko. Salamat, Papa. Lahat kami naghahanda para sa party mo pero nandito ka nakatingin sa lolo mo. Papa, gusto ko pong malaman ang tungkol kay Lolo. Nasabi ko na lahat ng alam ko. Ano pang gusto mong malaman? Papa, sinabi mo lang sa akin lahat ng alam ng ibang tao. Wala kang sinabing personal na detalye tungkol sa iyong ama. Luna, isa siyang abalang lalaki. Madalas nagtatrabaho lang siya magdamag. Wala akong masyadong alam tungkol sa kanya dahil hindi kami madalas na magkasama. Nang siya'y magretiro, matanda na siya at hindi na malakas para magkwento. Sige, Papa. Pero may gusto akong regalo mula sa'yo. Pero hindi ka pwede tumanggi. Mangako ka. Pangako. Gusto ko makita ang Sydney Harbor Bridge ni Lolo. Ano? Sabi mo hindi ka tatanggi. Pero napakalayo nun. Masyadong matagal bago makapunta dun. Wala akong pake. Gusto ko makita ang Sydney Harbor Bridge bukas. Matapos kausapin ang kanyang ama, tumulong si Luna sa kanyang pamilya para sa kanyang selebrasyon. Masama ang loob ng mag-asawang si David at Bella nang sumapit ang gabi. Bakit ka pumayag? Kailan ako pumayag? Si Luna ang nagplano mag-isa. Bata pa lang siya. Alam mo naman, di ba? Sumpa ang tulay na yan sa ating pamilya. Alam ko, pero ang pagpunta doon ay okay lang. Walang mangyayari. Babalik kami bago sumapit ang gabi. Sabihin mo na lang kay Luna ang totoo. Hindi pa tamang oras. Hindi makatulog si Bella at David. Kinabukasan, masayang naghanda si Luna. Papa, tara na. Late na tayo. Papunta na. Kahit labag sa kanilang loob, nag-drive si David at Bella kasama si Luna papunta sa tulay ng Sydney Harbor. Pagkaupo nila ng kotse, nahulog ang litrato ni Ralph Freeman, dahilan para kumalat ang salamin at bubog. Pakiramdam ni Luna magkakatotoo na ang pangarap niyang araw. Ngunit nag-aalala si Bella at David. Gabi na nang makarating sila sa tulay. Sa wakas, nakarating tayo. Papa, hindi naman pala malayo ang tulay na ito. Bilisan mo lang ang pagtingin. Kailangan nating umuwi kaagad. Pero kararating lang natin, Mama. Nabighani si Luna sa tulay at medyo naluha sa ganda nito. Ang laki naman nito. Paano nagawa to ni Lolo? Maya-maya, hinawakan ni Luna ang rehas ng tulay at biglang umalog ang tulay. Dumilat ang 3 kalansay na nakalibing sa loob ng tulay. Papa, anong nangyayari? Kailangan na nating umalis dito. Pero bakit? Anong nangyayari? Anong tinatago niyo sa akin?
Isang sumpa itong tulay sa ating pamilya. Mayroong aksidente habang ginagawa itong tulay. 3 manggagawa ang namatay dito. Hawak nila ang railings nang biglang tumakbo ang iyong lolo. Humingi ng tulong ang 3 sa iyong lolo, ngunit natakot ang iyong lolo na mamatay kapag tumulong siya. Kaya iniwan na lang niya ang 3 sa ilalim ng tulay at nakakulong ang kanilang mga kaluluwa dito. May nakwento ang lolo mo na nakita niya ang 3 kalansay dito. Pagkatapos noon, biglang nakita ang patay niyang katawan dito. Sinabi niya sa kanyang diary na walang sino man mula sa ating pamilya ang dapat lumapit dito. Papa, sana sinabi mo sa akin ng mas maaga. Umalis na tayo dito. Pumasok na kayo sa kotse. Nakasakay na si Luna at Bella. Pero pagkabukas ni David sa kotse, pinalutang siya ng isang kalansay kasama ang pinto. Bella! Luna! Umalis kayo dito! Tumakbo si Bella sa driver's seat para makaalis, pero pinalipad rin siya ng isa pang kalansay sa hangin. Takbo, Luna! Nagulat si Luna. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit hindi siya makatakas. Binuhas niya ang lahat ng lakas niya, ngunit tila walang katapusan ang tulay. Matatapos na ang ating paghihiganti. Katapusan na ng pamilyang Freeman! Hinawakan ng kalansay si Luna at ibinagsak siya nito sa lupa. Nabuksan ang locket ni Luna. Nakita ang cross nito. Kuminang ang locket. Sinubukan niyang hawakan ulit si Luna, pero hindi na tumalab. Nalaman ni Luna na iingatan siya ng locket. Sinubukan niyang tumakas muli, pero tila humahaba lang ang tulay. Ano nang gagawin ko? Paano ba ako makakaalis dito? Nakita ni Luna ang ilog at tumalon na lang siya sa tubig sa ibaba. Magaling siyang lumangoy. Sinubukan siyang habulin ng mga kalansay, pero hindi nila nagawa. Lumangoy siya sa kabilang parte ng ilog. Nakaupo si Luna sa harap ng litrato ng kanyang lolo. Dala pa rin niya ang locket sa kanyang leeg. Pero ngayon, 70 taon na siya at hindi na 18 taong gulang. Naiyak pa rin siya kapag naaalala ang aksidente sa tulay ng Sydney Harbor. Ang pagpunta sa tulay na yon, ang pinakamalaking pagkakamali sa buong buhay ko. Patawarin niyo ako, Lolo, Mama, at Papa. Patawad. Ang wakas. Ito ay kwento mula taong 1960. Nanirahan si Toby kasama ang kanyang pamilya sa isang syudad na tinatawag na Scottish Highland. Ang kanyang tahanan ay malapit sa lawa ng Loch Ness. Napakaganda ng Loch Ness at ito ay dinadayo ng mga turista mula sa iba't ibang parte ng mundo. Habang nagtatanggal ng impake, lumapit si Toby sa asawang si Deja at kinausap ito tungkol sa nilipatan na lugar. Napakaganda ng syudad na ito, Deja. Pero meron pang sikretong alamat ang kailangan nating alamin. Anong ibig mo sabihin, Toby? Nakikita mo ba yung lawa malapit sa atin? Yan ang lawa ng Loch Ness. Sabi nila, sa ilalim ng napakagandang tubig ay may halimaw na ang pangalan ay Nessie. Napangiti lang si Deja at nagligpit na uli. Pambihira ka, Toby. Di mo ba naisip kung gaano kaganda yung lawa na yan? Napakadakila at payapa. Ano bang malay mo na may halimaw na nakatira dyan? Yan ang dahilan kung bakit dumidistansya ang lahat sa tubig at maaari mo lang tignan ang lawa sa malayo. Nag-iingat ang lahat matapos ng isang aksidente. Anong aksidente? 20 taon na ang nakalilipas mula noong may isang dayuhan na pumunta dito. Pumunta siya sa lawa at naghilamos ng muka. Maya-maya lang ay may mahabang leeg na halimaw na lumabas sa lawa at nilunok siya ng buhay. Mula noon, lumalayo na ang lahat ng tao. Ngunit, paano napunta ang halimaw doon? Mula pa iyan noong mga nakaraang siglo pa. Ang sabi ay mula pa noong mabuo ang lawa, nariyan na ang halimaw. Natutulog ito ng 20 taon at bumabalik isang gabi upang manghuli. Sige, hindi ko hahayaang mapalapit tayo sa lawa. Isang araw, habang nagluluto si Deja, ang anak nilang si Kevin ay tumakbo papunta sa kusina.
Anong nangyari, Kevin? Ma, ayaw ko dito. Bakit, anak? Ayaw ko na magtagal dito, Mama. Wala akong kaibigan dito. Hindi ko alam kung kanino makikipaglaro at wala akong magagawa. May solusyon tayo dyan. Pumunta ka lang sa lote na yon at makipagkaibigan sa ibang batang naglalaro. Okay, Mama. Magandang ideya. Mag-ingat ka at tandaan mo, huwag kang lalapit sa lawa. Naiintindihan mo? Okay, Mama. Naglalaro si Harry, Rachel at Michelle sa loteng yun. Dumating si Kevin at pinanood silang maglaro. Nakita ni Harry si Kevin at nakipag-usap sa kanya. Hoy, ako nga pala si Harry. Bago lang kayo dito, di ba? Oo, ako naman si Kevin. Mag-iisang linggo pa lang kami dito ng mama at papa ko. Pwede ba akong makipaglaro sa inyo? Sige, magkala tayo. Tinawag ni Harry si Rachel at Michelle at pinakilala si Kevin. Matapos ang ilang araw, naging malapit ang apat na bata sa isa't isa. Buong araw silang naglalaro at naggagala. Isang araw, tahimik na nakaupo si Kevin nang dumating si Harry. Anong nangyari, Kevin? Bakit ang tahimik mo? Yung lawa malapit dito. Yung Loch Ness. Sabi nila maganda daw yun. At si Harry ay kinabahan. Sandali, walang babala sa'yo tungkol sa Loch Ness. Buwalan pumunta mga bata malapit doon. Pero bakit? May demonyong mahaba ang lieg na nagngangalang Nessie ang nakatira doon. Pero marami ding pumupunta doon, di ba? Bakit tayo bawal natin makita? Yung mga bumibisita doon, lahat sila nakatanaw lang sa lawa. Habang ang mga batang katulad natin ay hindi talaga pwedeng lumapit kahit kaunti. Sige na, Harry. Di naman tayo bata. Pwede na rin tayo lumapit kahit kaunti, di ba? Tignan natin. Pakiusap. Pero paano kung may makaalam? Walang makakaalam. Patago tayong pupunta sa lawa. Sige na nga. Pumunta tayo bukas ng gabi para walang turistang nakapaligid. At titignan lang natin ang lawa mula sa malayo. Umalis si Kevin at Harry upang makita ang lawa. Gustong-gusto ko na makita ang lawa na yun. Mula nang ipanganak ako, naririnig ko na yung pangalan ng lawa. Ngayon, magkakatotoo ang pangarap mo. Nagkatinginan si Kevin at Harry sabay napangiti habang naglalakad patungo sa lawa. Gabi na bago sila makarating sa lawa. Tinitigan ni Kevin at Harry ang lawa. At kahit kailan, hindi pa sila nakakita ng ganito kaganda. Tila ba napaka-espesyal nito kahit mula sa malayo. Nagtagal pa sila ng kaunti. Maya-maya, inaya na ni Harry pauwi si Kevin sa kanilang bahay. Tara na, Kevin! Gabi na! Bumalik na tayo! Sandali lang, pwede? Hindi, Kevin. Kailangan na talaga natin umuwi. Tara na! Nagsimulang maglakad si Harry. Pero sa likod niya, narinig niyang palayo ang mga yapak ni Kevin. Lumingon siya at nakitang palapit si Kevin sa lawa. Kevin, anong ginagawa mo? Huwag kang pumunta dyan! Sinubukan siyang pigilan ni Harry. Lumapit si Kevin sa tubig. May namulat na malalaking mata sa ilalim ng lawa. Tumayo si Kevin nang sobrang lapit sa lawa at lumingon-lingon. Wow! Napakaganda talaga ng mga tanawin! Pinalapit ni Kevin si Harry sa tabi niya. Harry, halika dito. Wala namang halimaw dito. Chismis lang lahat. Sobrang ganda dito! Tumingin si Harry kay Kevin na malapit sa tubig. At biglang natakot dahil sa nakitang malaking halimaw na may mahabang leeg. Sobrang laki at pangit ng halimaw at hindi nakagalaw si Harry sa takot. Tumalikot si Kevin at natakot. Umungal si Nessie sa kanyang muka. Mapupula ang mata ng halimaw at napakalaki ng kanyang tainga. Inipon lahat ni Kevin ang kanyang lakas at binuhos sa pagtakbo ng mabilis. Ngunit mas mabilis ang halimaw. Harry, may problema ba? Anong nangyari? Nagbalik na ang halimaw sa lawa. Nakuha niya si Kevin sa baybayin
Ang binti niya! Bumagsak si Harry at umiyak. Nataranta si Toby at Deja at tumakbo papunta sa lawa. Habang papalapit sila, nakita nila ang ibang tao na nagtipon mula sa malayo. Hawak ng halimaw si Kevin sa kanyang bibig habang umiiling ang kanyang ulo. Natakot ang lahat sa halimaw. Tulong! Iligtas niyo ako! Tulong! Oh, Kevin! Toby, mag-isip ka ng gagawin. Papatayin niya ang ating anak! Tumakbo si Toby papunta sa halimaw na may dalang kahoy. Ngunit habang papalapit siya, inugoy ni Nessie ang leeg kay Toby at nadapa si Toby sa lupa. Dahil dito, natakot ang lahat at umatras. Nagsimula ring tumakbo palayo sa lawa. Mas lumakas pa ang ungol ng halimaw. Kinain ng buhay ng halimaw si Kevin habang papunta ito sa lawa. Dahil dito, nagalit si Deja at nagsimula siyang tumakbo palapit sa halimaw. Hindi mo pwedeng kunin ang aking anak. Hindi ko hahayaang mangyari to. Pinulot ni Deja ang isang matalas na stick at sinadyang tamaan ang mata ng halimaw. Pinuntirya niya ang mata ng halimaw at natusok ang mata nito. Humiyaw ang nilalang na nagdudugo ang mata. Sinubukan nitong tanggalin ang stick sa mata at niluwa si Kevin palabas sa kanyang bibig. Nahulog si Kevin sa mababaw na tubig malapit sa baybayin habang nakabalot sa laway ng halimaw. Humiyaw ang halimaw habang pabalik sa tubig. Hindi nito natanggal ang sibat sa mata. Naligtas ni Deja ang buhay ng kanyang anak. Mula noon hindi na lumabas ang halimaw mula sa lawa kahit kailan. Ang Dumas Beach. Noong Disyembre 2010, nagbalak ipagdiwang ang New Year sa India nina Phillips, Tony at Jenny. Sa ika-24 ng Disyembre, sabay silang tatlo na lumipad papuntang India. Sa wakas, nasa India na tayo. Oo nga, sa wakas tama ka dyan. Iniisip ko nga, hindi tayo matutuloy gaya na nangyari noong 1 taon sa atin. Unang-una, i-explore natin ang India. Tapos magsasayawan at pagpaparty tayo para sa New Year. Papunta sila sa hotel, nakasakay sa isang taxi. Naipit sila sa traffic. Grabe, manghang-mangha ako sa traffic dito. Araw-araw tong ganito, miss. Masasanay din kayo. Gaano katagal ba kayo magbabakasyon dito sa India? Nandito kami ng 10 araw. Lilibutin namin ang India at dito na rin kami mag-celebrate ng New Year. Sa Goa ba ang punta nyo para mag-celebrate ng New Year? Yun sana plano nung una. Pero nahirapan akong kumuha ng hotel room sa Goa. Puno ang Goa. So, hindi ba tayo mag-celebrate ng New Year? Naghanap ba kayo ng beachside na celebration dito sa India? Ganun na nga. Bakit hindi nyo subukan ng beach sa Gujarat imbes na dun sa Goa? May mga kaibigan ako na pwedeng ayusin ang kailangan nyo para mag-enjoy kayo dito. Ano pangalan ng beach sa Gujarat? Dumas Beach. Malawak at malinis na beach. Napapalibutan ng maraming resort. Mag-i-enjoy kayo ng New Year doon. Panigurado yan. Sige, kung ganun punta tayo ng Dumas Beach. Tinawagan ng driver ang kaibigan niya at naghanda ito para sa 3 turista. Ginamit nila ang natitirang araw sa paglilibot sa syudad ng Delhi. Tinikman rin nila ang mga street food ng Delhi. Naging mabuti ang kanilang araw. 3 araw ang lumipas at papunta na sila papuntang Gujarat. Gusto kong road trip sa India. Saan ka natutuwa? Buhay na buhay at masigla kasi ang mga tao rito. Tingnan mo yung mga babae, ho. Ang ganda ng mga sari. Bakit hindi mo subukan magsuot ng sari, Jenny? Gusto ko nga. Pero paano? Wala akong clue kung paano isuot ang sari. Huwag kang mag-alala. Pagdating natin sa Beachview Resort, maghahanap tayo ng para sa'yo. Totoo? Oo, bakit hindi? I love you, Tony. I love you din, Jenny. Tuwang-tuwa ang 3 magkakaibigan sa mga pangyayari sa bakasyon nila. Pagdating ng hapon, nakarating din sila sa Dumas Beach. Ang ganda! Napakaganda talaga ng mga beach dito. Oo nga, maganda siya tuwing may araw. Pero walang may gustong lumabas dito tuwing gabi. Bakit? Sir, may mga kwento ang bawat lugar. Ang masasabi ko lang sa inyo, huwag kayong lalabas tuwing gabi. Para na rin sa kaligtasan nyo. Ang mabuti pa, dadalhin ko na kayo dun sa resort. Para pa rin na kayo mag-check-in mga pagpahinga.
Bumalik sa sasakyan ng tatlong magkakaibigan at dumiretso na sa resort. Pero may mali rito. Hindi karaniwan na walang katao-tao sa beach ng ganitong oras. Nag-check-in sila sa Beach View Resort at nag-enjoy sa oras nila rito. Masaya ang kanilang pagsasama. Hoy Jenny, nakahanap ako ng kaya mag-drape ng sari para sa'yo. Talaga? Oo, Lata ang pangalan niya at darating siya dito bukas ng gabi. Ayos! Hindi bang ha? Nakabili na ako ng sari. Kulay pula, ang paborito kong kulay. Maganda. Bukas na ang New Year's Eve at magsusuot ako ng sari. Tuwang-tuwa si Jenny na nasasabik na magsuot ng sari. Yinakap siya ni Tony. Kinabukasan, tinulungan ni Lata si Jenny na magsuot ng sari. Pakaganda ni Jenny. Wow! Jenny, ang ganda! At salamat kay Lata. Hindi ba? Napakaganda ng gawa niya. Salamat, Lata. Walang anuman, ma'am. Sige po, mauna na po ako. Iniwan ni Lata si Jenny na patuloy ang pagkamangha sa kanyang sari. Pagkatapos ay pumunta siya sa isang party kasama ang dalawang kaibigan. Sumayaw sila at nagsaya. Marami ang nainom ni Phillips. Tig-isang beer naman sila Tony at Jenny. Malapit ng maghating gabi at nagsimula na ang countdown sa big screen sa club. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year! Happy New Year, Tony! Happy New Year, Philip! Happy New Year! May sorpresa ako para sa'yo. Ano? Bigla na lamang lumod si Tony at naglabas ng isang singsing. Will you marry me, Jenny? Sobrang natuwa at di makapaniwala si Jenny sa nangyari. Yinakap siya ni Tony at tinanggap niya ang singsing. Yes! Binati sila ni Philip. Pagkatapos nito, lumabas sina Tony at Jenny ng resort at dumiretso na sila ng beach. Sir, wag po kayong pumunta dyan. Huwag kang mag-alala. Okay lang kami. Pero hindi po ligtas pumunta ng beach sa gabi. Delikado pong lumabas. Babalik din kami kagad. Huwag kang mag-alala. Sinubukan silang bigyan ng waiter ng babala, pero hindi nila ito pinakinggan. Dumiretso sila sa beach. Malumanay na pumapalo ang alon at malamig ang simoy ng hangin. Sobrang nabighani si Jenny at Tony sa isa't isa. At bakit hindi? Napaka-espesyal ng araw na ito para sa kanila. Ngunit hindi nila alam ang mga panganib na nagtatago sa Dumas Beach. Tiningnan ni Jenny ang mga alon nang may mapansin siya rito. Isa itong nakakagilalas na anino. Tony, may tao doon, no? Saan? Doon! Sa may alon! Saan? Wala akong makita doon. Walang makita si Tony, pero sigurado si Jenny sa nakita niya. Biglang lumapit ang anino kay Jenny. Napakabilis ng galaw nito at dinaanan nito ang katawan ni Jenny. Sumigaw si Jenny. Ano nangyari? Okay ka lang? Patuloy ang pagtatanong ni Tony pero hindi na sumasagot si Jenny. Ano nangyari, Jenny? Hinawakan ni Tony si Jenny pero binitawan niya kaagad ito dahil sa sobrang init ng katawan. Mataas ang lagnat mo. Ang mabuti pa bumalik lang tayong dalawa sa resort. Hinawakan ni Tony ang kamay ni Jenny para gisingin ito. Pero pagmulat ni Jenny, laking gulat ni Tony sa kanyang nakita. Binitawan niya agad ang kamay nito. Pulang-pula ang mga mata ni Jenny na nagsimulang nanlilisik. Okay ka lang, Jenny? Umiyak na napakalakas si Jenny. Lumapit si Tony sa kanya pero hinawakan siya ni Jenny sa leeg at sinakal. At tumawa na parang baliw si Jenny. Agad na dumating ang waiter ng resort kasama si Phillips at dalawa pang lalaki. Alam na nila agad kung ano ang nangyayari sa mismong pagkakita nila kay Jenny. Sabay-sabay na lang pinilit si Jenny na bitawan ng leeg ni Tony. Ngayon, ang leeg naman ni Philip ang hinawakan niya. Sinakal ito. Sinubukan ng lahat na tulungan si Phillips, pero huli na sila. Sinakal ni Jenny si Phillips at namatay ito. Nakakita sila ng lubid at tinalian nila agad ang mga kamay ni Jenny. Galit na sumisigaw si Jenny. Pinainom ng waiter si Tony ng tubig.
Nang magkamalay, nilapitan niya ang bangkay ni Phillips. Phillips! 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 Umiyak nang umiyak si Tony at patuloy ang pag-ungol at pagsigaw ni Jenny. Hinimatay ito. Dinala si Jenny sa ospital. Sinabihan sila ng doktor na napakataas ng lagnat ni Jenny. Matapos ang 3 araw, gumaling na si Jenny. Bakit ako nandito? Hindi ba tayo pumunta ng beach? Walang maalala si Jenny sa mga nangyari. Pinaalam sa kanya ni Tony ang nangyari kay Phillips. Hindi, Phillips! Nawalan sila ng matalik na kaibigan. Habang buhay nang mabigat sa damdamin nila ang alaala ng New Year's Eve at ang insidente sa Dumas Beach. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila mabura sa kanilang alaala ang insidente. Demonyong itim ang mata. Ang kwentong ito ay mula pa noong 1980s. Si Kevin ay nakatira sa Texas kasama ang kanyang asawang si Rachel, mga anak na si James at si Emma. Malapit na ba tayo, Papa? Antok na ako. Huwag mong istorbohin si Papa, nagmamaneho siya. Anak, magbilang ka hanggang 10 at baka makauwi na tayo. Nagbilang si Emma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tumigil si Kevin pagkasabi niyang 6. Pa, hindi pa nga ako tapos eh. May isang bata na nakatayo sa gitna ng daan at nilalamig. Diyan lang kayo. Kakausapin ko ang bata. Mag-iingat ka, ha? Oo, dito muna kayo. Nilapitan niya ang batang nakayuko. Anong nangyari, iho? Anong pangalan mo? At nasan ang mga magulang mo? Ako po si Jan. Sabi ng mga magulang ko, hintayin ko sila dito. Mahirap lang kami. Buong araw na ako nakatayo, pero hindi pa sila bumabalik. Tinignan siya ng bata. Lubos na naawa si Kevin sa kanya. Halika, pwede kang sumama sa amin. Pinaupo ni Kevin si John at nagkwento kay Rachel. Pero Kevin, may mga magulang rin yan. Paano kung hanapin siya ng mga magulang niya? Ewan ko. Pero hindi natin siya pwedeng iwan lang sa lamig. Nagpatuloy sa pagmamaneho si Kevin at nakauwi sa kanila. Nakatitig si James at Emma kay John. Tahimik na pumasok si John at nakita niya na may chandelier. Gumawa siya ng malademonyong ngiti. Nakatayo si Kevin sa ilalim nito. James at Emma, ito si John. Sama-sama muna kayo sa isang kwarto ngayon. Okay, Papa. Umulong si James kay Emma. Kakaiba siya. Bakit nakatitig lang siya sa bahay? Ewan ko, Kuya. Baka hindi pa siya nakakita ng malaking bahay. Tara, John. Ipapakita namin ang kwarto sa'yo. John, kumain ka muna. Hindi ako nagugutom. Pumasok ang 3 bata sa kwarto. Buong araw siyang nasa daan, pero hindi daw siya nagugutom. Parang may mali. Rachel, ano ba yan? Tara na, matulog na tayo. Habang papasok sila ng kwarto, nahulog ang chandelier. Nagulat sila. Diba? May mali talaga. Wala yan. Okay lang ako. Lumuwag lang siguro yung screw ng chandelier. Buto na lang walang mga bata. Tara, linisin muna natin to. Nakatingin si John sa kanilang dalawa habang nakangiti at nag-iitim ang mata. Hindi makatulog si Emma sa sobrang tuwa. Matulog ka na, Emma. Ba't ka ba talon ng talon? Kuya, magkwento ka nga. Tapos matutulog na ako. Dumating si John na may normal na mukha. Pwede ba ako magkwento? Tumitig si Emma at James habang nagkukwento si John. 11 taon na ang nakalipas. May pumuntang babae dito sa syudad. Siya si Helen. Mahirap siya at naghahanap ng trabaho. Isang araw, may nakilala siyang lalaki na ang pangalan ay Peter. Meron siyang itim na mata.
Tinawag siyang Satanas ng pamilya niya. Walang problema ito kay Helen at nahulog sila sa isa't isa. Kinalaunan, kinasal naman sila. Nagkaroon ng anak. Tingin nyo, masama ba yung anak? Kakaiba kasi, kapag bumibisita sila kung saan, laging may masamang nangyayari. Itinakwil sila sa mga bayan. Namatay si Helen dahil dito. Kahit si Peter hindi kinayang sakit. Pinasa niya sa kanyang anak ang itim na kapangyarihan upang maghiganti. Pati buhay ni Peter binigay niya. Ngayon, kahit saan bumisita ang bata, nagkakaroon ng gulo. Naghihiganti na siya para sa kanyang pamilya, sa buong syudad, at magpapatuloy siya hanggang matapos. Nakikinig sila Emma at James kahit medyo natatakot. John, sino yung bata? Tinignan lang siya ni John at walang sinabi. Matulog ka na, Emma. Hating gabi na. Nakatulog na ang lahat pero namulat ang mata ni John. Nagkaroon siya ng itim na mata at malademonyong ngiti. Ngayon, kayo naman ang matutulog habang buhay. Nagising si Rachel at ginising niya si Kevin. Kevin, hindi ako makatulog. May isang bata sa kwarto ng anak natin. Sige, tignan natin kung tulog na nga mga bata. Tinulak ni John si Emma at James sa kama. John, anong ginagawa mo? Oras ba ng paglalaro? Nagsimulang umiyak si Emma. Nagmadali si Kevin at Rachel. Pagbukas nila ng pinto, natigilan sila. Malakas ang pag-iyak ni Emma at James. Mama, pinupog kami ni John. Nang tumingin sila kay John, naging itim ang kulay ng kanyang mga mata at tumawa ng malakas. Dahil pinapasok nyo ako, tinawag nyo rin ang katapusan nyo. Lahat ng bagay dito ay masisira. Galit na tumakbo si Kevin papunta kay John. Pero malakas ang masamang mata ni John. Naging itim rin ang mata ni Kevin at pumulot ng kutsilyo. Huwag ka nang mag-isip, Kevin. Sumunod ka na lang. Inatake ni Kevin si Rachel. Nakatakbo si Rachel kasama ang dalawang bata, pero naabutan siya ni John. Tumigil ka na! Tinulungan ka namin, pakawalan mo na kami! Sinaksak siya ni Kevin. Nasa ilalim pa rin siya ng kontrol ni John. Pinatay rin ni Kevin si James. Tumitig si John kay Kevin. Kumaway si John kay Kevin at tumalon. Namatay rin si Kevin. Umalis si John at ginawang katulad niya si Emma. Sa susunod na gabi, may isang lalaki na pauwi galing sa kanyang trabaho. Nakita ni Max ang isang bata na nilalamig. Anong nangyari, iho? Tumingala ang bata sa kanya. Si Emma ang bata. Maya-maya, pumasok si Max sa loob ng kanyang bahay kasama si Emma. Naging kulay itim rin ang kanyang mata. Ang wakas. Ang mangkukulam. Nagsisimula ang ating kwento sa taong 1804. Si John Bell at ang kanyang pamilya ay may tahanang nakatayo sa 300 ektarya na lupain, nakilala sa Adams, Tennessee. Masaya silang namumuhay, ngunit may nangyari noong 1817 na nakapagpabago ng kanilang buhay sa habang panahon. Isang gabi, pumasok si John Bell sa silid ng kanyang anak na si Elizabeth, na kasalukuyang nagbuburda. Elizabeth, bakit hindi ka pa natutulog, anak ko? Opo, Papa. Matutulog na po ako. Humiga na si Elizabeth at kinumutan siya ni John. Papatayin na sana ni John ang kandila sa tabi ng kama. Wag po, Papa. Pakiusap. Hayaan niyo lang po ang kandila. Takot po ako sa dilim. Hindi ka naman ganyan dati, Elizabeth. May nangyari ba?
Di ko po maipaliwanag, Papa, pero minsan nakakaramdam ako ng kakaibang takot sa puso ko. Pag-usapan natin ito bukas. Matulog ka na. Mahimbing na natutulog si Elizabeth nang biglang nagkaroon ng malakas na hangin at kidlat. Narinig niya ang mahinang pagbukas ng pinto. At tila may aninong nakatayo sa paanan ni Elizabeth. Bahagyang nakikita ang mahabang buhok at nananaliksik na mga mata ng nilalang. Habang unti-unti nitong hinila ang kumot na nakatakip sa mukha ni Elizabeth. Hinila pabalik ni Elizabeth ang kumot. Tuluyan ng hinila ng maitim na nilalang ang kumot ni Elizabeth. Unti-unting minulat ng dalaga ang kanyang mga mata. Nang nagsimulang lumipad ang mangkukulam sa hangin. Umiyak dahil sa takot si Elizabeth nang makita niya ito. Papa! Papa! Iligtas mo ako, Papa! Mabilis na pumasok si John sa silid. Anong nangyari, Elizabeth? Binangungot ka ba? Napaos na si Elizabeth, kaya tumingin na lang siya pataas habang inaalala ang kakilakilabot na insidente. Di niya ito makakalimutan. Papa, maaari ba akong matulog sa iyong silid? Ayoko na pong matulog dito. Sige, anak. Pero huwag natin guluhin si Mami, ha? Sasamahan na lang kitang matulog dito. Hindi maganda ang pakiramdam ni Mami. Kinabukasan, nagsasampay ng mga damit sa labas si Frida, ang ina ni Elizabeth, nang dumating ang bata. Oh, Eliza, binangungot ka ba kagabi? Hindi po. Totoo po lahat ng nakita ko. Hindi po ako nagsisinungaling sa inyo. Totoo yun. Okay, anak. Pumasok ka na muna sa kwarto. Sasabihan na lang kita kung magtatanghalian na. Umalis si Elizabeth at pumunta sa kanyang silid. Papasok na si Frida ng bahay dahil tapos na siyang magsampay. Nang makita ito ng mangkukulam, lumipad ito papalapit kay Frida. Nahulog ang mga sinampay dahil dito. Pagkalingon ni Frida, nakatayo na ang mangkukulam sa harap niya. Sinugod ng malupit na mangkukulam si Frida at pinagkakalmot at pinagtatadyakan niya ito. Nangalupaypay sa lupa si Frida pagkatapos mabugbog. Madaling sumaklolo sa kanyang ina si Elizabeth at nakita niyang tanga ng leeg nito ng mangkukulam. Kinilabutan siya sa kanyang nakita. Bitiwan mo ang aking ina! Napakasama mong nilalang! Walang makakalusot sa akin! Wala! Papatayin ko kayong lahat! Babalik ako dito ng paulit-ulit hanggang sa mapatay ko kayong lahat! Naglaho ang masamang mangkukulam. Wala nang nagawa ang mag-ina kundi humagulgol sa sinapit. Dumating si John sa eksena. Kinilibutan si John sa kalunos-lunos na sinapit ng kanyang mag-ina. Kailangan matigil na ito. Hindi ko hahayaang sapitin ulit ito ng aking pamilya. Susulatan ko si Jackson. Isa siyang paranormal activist. Tutulungan niya kami. Kailangan nating magkaisa habang nag-aantay sa kanya. Nung gabi, sama-samang umupo ang mag-anak. Tangan ni John ang isang krus habang binabantayan si Frida at Elizabeth. Nang biglang may boses siyang narinig. John, iligtas mo ako dyan. Nadinig niya ang boses ni Frida. Tapos naging boses ito ni Elizabeth. Papa, sagapin mo ako, Papa. Nakita ni John sina Elizabeth at Frida na mahimbing na natutulog. At doon niya natanto na dumating na ang mangkukulam. Nakarinig si John ng isang nakakakilabot na hiyaw. Sa sobrang tinis nito ay nabitawan niya ang tanang niyang krus at nahulog ito sa sahig. Bigla na lang na may lumipad na silya at pumatong dito. Hinahanap ni John ang krus habang nakarinig siya ng isang kagilagilalas na hiyaw. Nang tumingin siya sa likod ay sinampala ng mangkukulam si Elizabeth. Isanin mo ang aking pamilya! Pakawalan mo sila! At sa sandaling iyon, pumasok si Jackson sa eksena. Pinakita niya ang krus sa mangkukulam. Nagtago ang mangkukulam sa isang ulap ng kanyang nilikha. Bakit ka nandito? Bakit ka ba nanggugulo? Galit na tumingin ang mangkukulam kay John. Dinakma nito ang buhok ni Frida at kinaladkad ito palayo. Bakit di mo tanungin kung sino ako dyan? Hindi mo ba natatandaan dyan? Hindi mo ba ako nakikilala? Ako si Cat Bats na pinatay mo 10 taon nang nakakalipas.
Matagal akong naghangad ng paghiganti sa mahabang panahon. Ngayong naging makapangyarihan na ako ay wala na akong palalampasin pa. Wawasakin ko ang buong pamilyang ito. Mamamatay si John kapag sinubukan niyang iligtas ang kanyang pamilya. Kailangan niya mamatay. Papatayin ko ang buong pamilya! Nagulantang ang lahat dito. Nagulat ng husto si John at nagsimulang humagulgol. Sino si Kat? John, sabihin mo sa amin kung sino si Kat. Kapitbahay namin si Kat. At sa 300 hektarya ng aming lupain, 200 hektarya ang pagmamay-ari niya. Nang mga panahong iyon, hindi pa lumilipat dito ang pamilya ko. Nakatuon ako sa lupain ni Kat, kaya't kinausap ko siya isang araw. Hindi niya binigay sa akin ang lupain at dinamdam ko ito. Kaya isang gabi ay pinatay ko siya at kinamkam ko ang kanyang lupain. Papa, hindi ko alam mapagsamantala ka pala at malupit sa kapwa. Ikinahihiya na tuloy kita. Nais maghiganti ng mangkukulam at ang tanging paraan para siya ay tumigil ay kung mamatay si John. Kung hindi ay patuloy niyang gagambalain paghihirapan ng pamilyang ito. Biglang namatay ang lahat ng nakasinding kanila. Muling bumalik ang mangkukulam at kitang-kita ang puot sa kanyang mga mata. Sumugod siya kina Elizabeth at Frida. Sinunggaban ng mga ito sa leeg at walang awa silang inangat mula sa lupa. Ano sa tingin mo dyan? Gusto mo bang makita ng sarili mong mga mata ang pagkamatay ng iyong pamilya? Natulala sa pagkabigla si John. Dahan-dahan siyang tumayo para kunin ang kutsilyo na nasa ibabaw ng mesa. Sinaksak niya ang kanyang sarili. Natuwa ang mangkukulam sa kanyang nakita, kaya binitawan na niya ang mag-ina at tuluyan ng maglaho. Mabilis nang tumakbo si Elizabeth at Frida sa tabi ni John. Pareho itong umiiyak. Patawarin niyo ako. Pakiusap. Patawarin niyo ako. Ang wakas. Pinky Pinky. Ang kwentong ito ay mula noong 1960s. Mayroong Tulip Girls College sa Boksburg, South Africa. Ang mataas na paaralang ito ay 50 taon at ito ang pinakasikat sa buong syudad. Isang araw, si Parry na nag-aaral sa kolehiyong ito ay pupunta sa palikuran sa unang palapag ng kolehiyo. Pagdating niya sa banyo, may nakita siyang salamin at hinangaan ang kanyang sarili. Ang ganda ng aking kulay rosas na damit! Siguradong maiinggit lahat ng babae sa kolehiyong ito. Tinitigan ni Parry ang kanyang sarili sa salamin nang biglang kumurap ang ilaw. Nanginig siya at kinabahan. Hoy! Anong nangyari sa ilaw? Mga daga, gusto ko pa namang mag-makeup. Pumunta tayo sa baba, sa palikuran sa palapag na yon. Papunta si Parry sa pinto nang biglang magsara ang pinto. Sinubukan niyang buksan ito pero tila nakadikit na bigla ang pinto. Anong nangyayari? Bakit ayaw nang bumukas ng pinto na to? Sinubukan niyang buksan ang pinto nang may makita siyang mensahe sa pader na sinulat gamit ang dugo. Ayaw ko sa kulay pink! Natakot si Parry sa nakita niya at kulay rosas ang kanyang damit. Hinampas niya ang pinto at sumigaw ng tulong. May nagpakita na kakaibang lalaki sa likod niya. Ang katawan nito ay kalahating tao at kalahating hayop. Mayroon siyang hawak na kutsilyo. Kulay pink ang buhok nito. Nag-iba ang kulay ng kanyang mga mata mula itim papuntang puti. Bigla siyang pumunta sa direksyon kung nasaan si Parry. Nang makita ito ni Parry, sumigaw siya ng malakas. Ah! Kinabukasan, nag-usap si Daisy at Helen sa bulwagan ng kolehiyo. Lumapit si Shelley at nang makitang masama ang kanilang loob, kinausap niya ito. Daisy, Helen, anong nangyari? Bakit kabado kayong dalawa? Hindi mo ba alam ang nangyari kay Parry mula sa medical department? Anong nangyari? Dumating siya kahapon, suot ang kulay rosas na damit. Nagustuhan ito ng lahat.
Anong dahilan ng alarm? Noong pumunta si Parry sa palikuran sa unang palapag, biglang sumara yung main door tapos narinig na lang siyang sumigaw at humingi ng tulong. Makalipas ang ilang minuto noong biglang bumukas uli ang pinto, nakahiga na lang si Parry sa sahig. At ang pinaka nakakagulat sa lahat, may nakasulat sa pader, "Ayaw ko sa pink." Matapos marinig ni Shelly lahat, takot niyang tinignan ang kanyang mga damit. Huwag kang mag-alala. Hindi ka pa nagsusuot ng kulay pink, Shelly. Pero sino kaya ang may kayang gumawa nito? At ano ang problema niya sa kulay pink? Dumating si Miss Madison at kumalma ang mga babae sa kanyang presensya. Alam kong kinakabahan kayong lahat. Pero ngayon sinarado na natin ang banyo sa unang palapag at hinihiling din namin na iwasan ninyong pumunta sa palapag na ito. Mas makabubuti para sa ating lahat ang ganitong paraan. Umalis si Miss Madison kasama ang babala na yan. May mga tanong si Shelly sa kanyang utak na hindi pa din nasasagot. Isang buwan nang nakalipas nang mangyari ang insidente. Ngunit takot pa rin ang mga babae. Isang buwan na ang nakalipas pero hindi pa rin natin alam kung sino ang dahilan ng pagkamatay ni Parry. Ano ang pwede nating gawin, Shelly? Narinig sila ni Michelle, isang matandang babae na janitress ng college. Huwag niyo nang alamin hanggat maaari. Nandito na ako mahigit ng 50 taon. Maniwala kayo. Gulat na tumingin sa kanya sina Shelly, Daisy at Helen. Ano ang nalalaman mo tungkol dito, Michelle? Oo nga. Ilang taon ka na ba dito sa college na to? Oo, matagal na ako. Itinayo ni Mr. Tulip ang kolehiyong ito 50 taon na ang nakalipas. Ito ang unang kolehiyo na puro babae lang ang nag-aaral. May anak si Mr. Tulip na si Max Tulip. Laki sa layaw itong si Max Tulip. Inaasar ang mga babae, inahawakan ang kanilang kamay at sinasara ang palikuran ng may babae sa loob. Gusto niya ang kulay pink. Noong nagsisimula pa lang ang paaralan, kulay pink ang kulay ng mga uniforme ng mga babae. Isang araw may babaeng napuno sa panluloko ni Max at sinaraduhan niya si Max. Makasunoon at namatay si Max mag-isa. Mula noon, kapag may papasok na tao na nakakulay pink, namamatay ito katulad ng nangyari kay Parry. Pero bakit walang naglagay ng babala dito? Dahil masisira ang pangalan ng kolehiyo. Kinabukasan, si Shelly ay nagbabasa at lumapit si Miss Madison habang may hawak na kape. Maya-maya, naging kulay pula ang mga mata ni Madison at naglalakad papunta kay Shelly. Nabangga si Madison kay Shelly at natapon ang kape sa damit ni Shelly. Naku, pasensya na Shelly. Nawala ako sa isip ko. Okay lang po, ma'am. Halika, may t-shirt ako. Pwede mong suotin. Hindi na po. Lilinisin ko na lang gamit ang tubig. Hindi, kasalanan ko yan. Tara na. Binigyan ni Madison ng bag si Shelly. Eto, suotin mo ito. Minsan, kailangan kong magpagabi dito. Tinago ko yan para sa oras na yun. Sige po. Ayun ang banyo. Magpalit ka na. Pumunta si Shelly sa banyo at sinuot ang damit ni Miss Madison. Masyadong madilim doon, kaya hindi na niya nakita ang kulay ng damit. Lumabas na lamang si Shelly mula doon at napansing wala na si Miss Madison doon. Saan kaya pumunta yun? Kailangan ko na rin pumasok. Late na ako. Bago pa makalabas si Shelly sa pinto, bigla itong nagsara. Nalito si Shelly at narinig ang boses ng isang tao palabas sa banyo. Nanlamig siya nang marinig ang boses na ito. Nang lumingon siya sa kanyang likod, mayroong lalaki na nakatayo. Pangit ang itsura nito at napahiya si Shelly sa kanya. Sino ka? Akin itong kolehiyo at ako ang may-ari nito. Ako si Max. Kinabahan si Shelly matapos marinig ang pangalan ni Max. Pakawalan mo ako! Pakiusap! Bakit suot mo ang kulay pink? Alam mo bang ayaw ko ng kulay na yan? Pink?
Hindi ako nagsusuot! Nagulat siya nang makita ang kanyang sarili. Kulay pink nga ang damit! Nakawalan mo ako! Pakiusap! Hindi na ako magsusuot ng kulay na ito! Wala akong pakakawalan. Papatayin ko kayong lahat. Tumakbo si Shelly papunta sa pinto. Inangat siya ni Max at ibinagsak ulit sa lupa. Naiyak sa sakit si Shelly. Lumapit si Max at hinila ang kanyang buhok. Wala akong kaibigan dito. Pwede mo ba akong samahan dito, Shelly? Wag! Pakiwalan mo ako! Pakiusap! Hinila ni Max si Shelly, hawak ang kanyang buhok. Dinala siya sa banyo at bigla itong nagsara. Mula noon sinubukang hanapin ni Helen at Daisy si Shelly, ngunit hindi na siya makita. Walang nakakaalam kung bakit bigla na lang siyang nawala. Sa di kalayuan, nakatitig si Michelle sa palikuran sa unang palapag. Alam ko, hindi na babalik si Shelly. Ang wakas. Ang Asong Lobo. Ito ang kwento ng tatlong magkakaibigang nag-aaral sa St. Joseph College sa Boston noong 1975. Sina Ross, Jenny at Nick ay matalik na magkakaibigan na palaging magkasama. Noong sarado ang kolehiyo isang gabi, nakatayo sila at nag-uusap sa harap ng gate. Di nila napansin na gabi na. Uy, dapat pumunta kayong dalawa sa bahay kapag weekend. Tambay tayo. May assignment ako. Naku Jenny, wala nang point ang usapan na ito kung di ka naman pupunta. Sige na nga, sama na ako. Kapag tumitingin sina Jenny, Rose at Nick sa daan, may nakikita silang misteryosong tao na nakatingin sa kanila. Uy guys, nakikita nyo ba yung weird na taong yun? Ayun oh. Oo nga eh. Teka lang, dito lang kayo. Tuturuan ko siya ng leksyon. Hinabol ni Nick ang lalaki na siya namang tumakbo paloob ng gubat. Akala mo mabilis ka. Mahuhuli din kita. Mabilis siyang hinabol ni Nick sa loob ng gubat. Pumasok si Nick sa makapal na gubat. Makaraan ng ilang minuto, wala siyang ibang makita doon. Nilamon na ng gabi ang ilaw ng araw at tanging ang mahinang liwanag mula sa bilog na buwan ang natira. Bigla niyang naramdaman na may nagmamatsyag sa kanya mula sa talahiban at ang mga mata nito ay pula, nanlilisik. Kinabahan si Nick kaya matulin siyang tumakbo habang may misteryosong anino ang humahabol sa kanya. Tumakbo si Nick malapit sa gubat at nakakita ng kanal sa harap niya. Ano nang gagawin ko? Saan ako pupunta? Saksak lolo! Tulungan niyo ako! Natatakot si Nick. Tumingin siya sa hukay at nararamdaman niyang may nilalang na humihinga ng malalim sa likod niya. Lumingon si Nick sa likod niya at naroon ang lalaking may nanlilisik at pulang mga mata. Sino ka? Nakita ni Nick na humahaba ang kuko ng lalaki habang gumuguhit ng anino ang buwan sa katawan nito. Nasira ang mga damit nito habang tinutubuan siya ng mga pangil. Naging asong lobo siya sa harap ni Nick at tuluyan ng natakot ito. Umalis ka! Layuan mo ako! Pakiusap! Layuan mo ako! Pakiusap! Inatake ng asong lobo si Nick at sinugatan ng malalim ang leeg nito. Dumating si Jenny na naghihisterya sa bahay ni Ross. Jenny? Ross, nakita ang bangkay ni Nick malapit sa burol. Pinatay siya ng asong lobo. Ano? Anong pinagsasabi mo? Oo nga, hindi na nakauwi si Nick. Kaya hinanap siya ng mga pulis sa gubat dahil sinabi kong tumakbo siya doon. Sana pinigilan ko siya. Nakita ng dalawa ang bangkay ni Nick sa bahay nito at napaluha ang dalawa. Hinila ni Ross si Jenny palayo sa kakilakilabot nitong nakita. Pinatay ba talaga siya ng asong lobo? Paano nangyari yun? Hindi ka naniniwala sa akin ano? Magkita tayo bukas sa aklatan ng munisipyo. Pinakita ni Jenny kay Ross ang libro tungkol sa mga asong lobo.
Una silang nakita noong 1521 sa Germany. Mapanganib ang kanilang uri. Nagaanyong tao sila sa normal na araw, ngunit nagiging asong lobo tuwing kabilugan ng buwan. At kahit ano pang pilit nilang pigilan ng instinto ng pagiging asong lobo, hindi nila kayang pigilin ang mga sarili sa pagpatay. Tinitignan ni Ross ang mga larawan ng tao sa aklat. Pinag-aaralan niya ng husto ang libro nang biglang dumating si Mike. Saan kayo nagpunta? Hinanap ko kayo kung saan-saan. Anong nangyari, Mike? 5 estudyante ang namatay sa college. Lahat sila biktima ng asong lobo. Natakot si Ross matapos marinig ito. Tayo na, Jenny. Umalis na tayo. Ross, kailangan nating malaman kung paano patay ng asong lobo. Ayon sa libro, magagawa lamang ito sa kabilugan ng buwan. At nagiging asong lobo lamang siya kung bilog ang buwan. Kapag nasaksak ang puso niya ng punyal ng pilak, siguradong mamamatay siya. Pwede naman tayong bumili ng panaksak sa Walmart. Pero ano na ang gagawin natin? Pumapatay lamang siya kapag isa siyang asong lobo. At doon natin siya pwedeng patayin. Sira ka ba? Wala akong balak na sumali sa kahibangan na ito. Bakit kailangang isugol ng mga tao ang buhay nila ng ganito? Sige Ross, kung ayaw mong sumama, edi wag. Pero gagawin ko to para kay Nick. Jenny, mawalang galang na. Gusto sana kitang tulungan. Ang best friend kong si John ay namatay din dahil sa asong lobo. Ngumiti si Jenny kay Mike. Meron silang naisip na gagawin. Nagsanib puwersa ang dalawa at pinlano ang kanilang pag-atake sa susunod na kabilugan ng buwan. Ginawa ni Mike na panaksak ang kwintas na pilak na ninakaw niya sa kanilang bahay. Nang dumating ang kabilugan ng buwan, nagantabay sina Mike at Jenny sa gubat. Naninigas sa nerbiyos ang kanilang mga kamay habang hawak ang pilak na panaksak. Pumasok na tayo sa gubat ngayon. Maingat na pumasok sina Jenny at Mike na may dalang mga sulo. Naglakad sila malapit sa burol at nagantay. Hating gabi na. Gaano katagal pa ba to, Jenny? Wala na tayong oras. Kung hindi natin mapapatay ang asong lobo ngayon, marami pa itong lilipuning mga buhay. Biglang umatake kay Mike ang asong lobo at pumatong sa kanya. Nalaglag ang hawak na panaksak ni Mike habang itinidiin ng asong lobo ang kanyang mga pangil sa leeg ng binata. Nilabas ni Jenny ang kanyang panaksak at sumugod sa brutal na asong lobo. Sinaksak niya ito sa likod. Umalulong sa sakit ang nagulat na asong lobo at tinignan niya si Jenny ng kanyang nanlilisik na mga pulang mata habang palapit dito. Nagsimulang humakbang paatras si Jenny. Umalis ka dito! Umalulong na naman ng malakas ang asong lobo. Napatid si Jenny sa isang bato kaya't natumba ito at nasugatan ang kanyang mukha sa kanyang pagbagsak. Habang papalapit ang asong lobo sa dalaga, unti-unting nagkaroon ng malay si Mike. Hinimatay siya kanina sa pag-atake ng lobo. Jenny! Hirap na tumayo si Mike para sugurin ang asong lobo at pumaibabaw dito. Ibinaon ng paulit-ulit ng kakilakilabot na nilalang ang kanyang pangil sa dibdib ni Mike. Namatay si Mike sa tindi ng mga kagat na natamo nito. Muling sinugod ni Jenny ang nilalang. Tanga ng 2 panaksak na kanyang pinulot. Ibinaon niya ang isa sa likod at ang isa sa puso. Umalalong sa sakit ang asong lobo at nawala na ito na parang anino ng makapal at maitim na uso. Pagkalipas ng ilang araw, nagkita si Ross at Jenny sa kolehiyo matapos gumaling ang dalaga. Patawarin mo ako, Jenny. Di na kita natulungan o kailangan mo ako. Napakatapang mo. Ross, hindi mo dapat kalimutan si Mike. Sinagip niya ang buhay ko. Lahat tayo buhay at maayos ang kalagayan dahil sa kanya. Ang wakas.